Sabi po sa Tagalog, ngunit si Tomas na tinatawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita at nahahawakan ng butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at hanggat hindi ko naisusuot ang aking daliri sa mga sugat na iyon at sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 1 linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit nakapasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. At sinabi niya kay Tomas, tingnan mo ang aking kamay, ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran at huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay entitled, The Scarred Savior. Ito po ay kwento ng Jesus already resurrected. So, ito po yung pangyayari nung si Jesus ay muling nabuhay. After Jesus' death on the cross, He was laid in the grave. Yes, totoong namatay siya. But on the 3rd day, God raised Him from the dead. Jesus' death was for you and for me. If Jesus' death ay kung ang kamatayan ni Kristo ay para sa iyo at para sa akin, and so was His resurrection. Napakahalaga ng resurrection sa pananampalataya ng mga Kristiyano. Dahil ito ang nagbigay ng selyo, tuldok, at ito ang ating ticket, no? O ang ating resibo na tayo ay tinubos ng ating Panginoon. Kumpleto, walang labis, walang kulang, ginawa ng Panginoon ang lahat ng requirement ng batas para mapatawad ang kasalanan. At sino mang sasampalataya sa Kanya will avail all the benefits, all the blessings, and the power of His death and resurrection. Allow me to give you 3 major power and blessings or benefit ng resurrection ng ating Panginoon. The resurrection meets every need of life. Lahat ng kailangan natin sa buhay ay tinapos, sinolusyonan ng resurrection ng ating Panginoon. Because the resurrection of Jesus Christ means 3 things. Number 1, it is my deliverance from the past. Dahil nabuhay na muli ang ating Panginoon, meron tayong kaligtasan mula sa nakaraan. Ano man ang naging buhay mo sa nakaraan, there is an available deliverance because Jesus rose from the dead. Number 2, it is the power for the present. Hindi ka lang niya tinubos sa iyong pangit na nakaraan. Sino rito yung mga nagto-throwback picture? O, kitang-kita nyo, di ba? Katotohanan ng pangako ng Panginoon, mas maganda ka ngayon, te. Tama? Tingnan mo, mga 5 years ago mong picture, tingnan mo. Tapos mamnalaming ka ngayon, laking ginanda mo ngayon, te. Di ba? Pati sa ganong aspeto ng buhay, nakikita natin yung pangako ng Panginoon that our present is always better than the past. Tingnan mo yung katabi mo. Mabuti na lang. Binuhay na muli ang ating Panginoon. Di ba? May kapangyarihan tayong harapin anuman ang ating hinaharap. May kapangyarihan tayong mapagtagumpayan kung anuman ang ating hinaharap sa kasalukuyan. Buti na lang nabuhay na muli ang ating Panginoon. No? At ito yung nagbibigay kapangyarihan, lakas sa atin na mapagtagumpayan ang hinaharap natin sa kasalukuyan. Ngunit hindi dito nagtatapos. Hindi lang niya tayo iniligtas mula sa pangit na nakaraan, hindi lang niya tayo binibigyan ng kapangyarihan harapin ang kasalukuyan, but it is also our hope for the future. Wow! Kapag anak ka ng Diyos, wala ka nang ikakatakot. You have your hope for the future. Tignan mo yung katabi mo. Diba?
Yung sa mga Kristiyano, hindi tayo yung buhay ang ating pag-asa. Amen? Amen? He is our living hope. Siya ngayon ay nandoon, nakaupo sa kanang trono ng ating Diyos Ama. Kaya ang mga Kristiyano, walang dapat ikatakot sa hinaharap. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo nang may pag-ibig. You have to claim it and you have to believe it, di ba? When He resurrected, He stayed on earth for 40 days. Hindi siya agad umakyat sa langit. Because, bakit siya nagstay for 40 days? For a divine intention. Okay? Divine intention. What was that intention? Bakit hindi agad umakyat ang ating Panginoong Hesus nung siya ay binuhay namang muli? Bakit kailangan niya pang manatili dito sa lupa for 40 days? Number 1, to fulfill the prophecy. Ang lahat ng nangyari sa ating Panginoong Hesus, kahit yung paggamit niya ng asno nung pagpasok na sa Jerusalem, ang lahat ng yon, bawat detalye was all part of the prophecy. Kaya kailangang maganap ang lahat para mapatunayang totoo at buhay ang ating pananampalataya. To fulfill the prophecy, ano sabi? On the third day, sabi ng Panginoong Hesus, isa sa teaching niya nung siya ay nagtuturo pa, sabi niya, sisirain ko ang templo na ito at sa loob lamang ng 3 araw, ito ay aking itatayong muli. Anong sabi ng mga priest? Ano ka? 48 years bago namin tinayo ang templo na ito. Tapos ikaw, 3 araw mo lang bubuuin? Ano tinutukoy ng Panginoong Hesus doon? Literal na templo? Of course, hindi. He's speaking about His resurrection. Everything. Kaya nga like ko sinasabi sa inyo, hindi boring ang Bible. Ang daming mystery at nakaka-excite. Arali ng salita ng Diyos. So, mabubuhay siyang muli, kaya kailangan niya, hindi muna siya dapat umakyat sa langit para ipakita yung kanyang resurrected body. That He literally rose from the dead. To prove everything He said was true. Lagi nga, pagkasama niya mga disciple, lagi niyang sinasabi, darating ang araw, hindi niyo na ako makakasama. Darating ang araw, ako'y babalik sa aking Ama. At lahat ng iyon kailangang mayari para patunayang totoo, maging ang mga pinangaral at binili ng ating Panginoon sa kanyang mga disciples. Last but not the least is to strengthen and empower His disciples. Kailangang, di ba, nung namatay ang Panginoong Yesus, nagkawatak-watak ang mga disciple. Natakot sila, kaya nga itong eksena na to, nakasarado yung pinto dahil na natatakot sila na kubkubin sila ng mga kawal, no? Dahil namatay na ang kanilang Panginoon. Nakatarangka ang mga pintuan dahil natatakot sila at nagtatago. Kaya, kinailangan ng Panginoong Yesus manatili muna dito sa lupa ng 40 days to strengthen and empower His disciples. Anong ginawa ni Jesus? Nagpakita siya sa mga disciple. No? Pinakita niya yung kanyang resurrected body. Ginather niya muna muli ang mga disipulong nagkawatak-watak. Pinalakas niya muna ang mga loob. Binigyan niya ulit ng bilin, hiningahan niya ng Espiritu ng ating Panginoon at binilinan niya na sa aking pag-akyat may bababang kapalit ko. Kaya hindi ko kayo iiwan ng mga ulila because the Spirit of God will come down and rest upon you all. Kaya kinailangan ng Panginoong manatili. At totoo namang napalakas ng ating Panginoong Yesus ang mga disciple. So balik tayo dito sa ating text. Ito yung isang eksena na nagpakita ang ating Panginoong Hesus. Jesus rose in a glorified body. He rose with a resurrected body. But the question is, sa kwento na ito, bakit nung nabuhay namang muli ang ating Panginoon, the scars are still there? Ang mga butas ng pinagpakuan ng ating Panginoong Hesus ay naroon pa din. Maging ang kanyang butas sa tagiliran dahil nung sinibat siya dito sa kanyang tagiliran, lahat ng yon ay visible. Hindi po ba pumasok sa inyong isip, kasi po nung bago-bago po ako na nagtaka ako, sabi ko, bakit resurrected body siya, pero bakit nandun pa rin yung marka ng pinagpakuan, yung marka ng pagdurusa ng ating Panginoong Hesus? Shouldn't they have disappeared? Hindi ba't dapat wala na yun? Kasi resurrected body na siya eh. Shouldn't
glory erase every trace of pain from his body? Why? He keep what hurt him. Bakit nandoon pa rin ang marka ng kanyang sakripisyo at pagdurusa? Naisip niyo ba yon? Nagpakita siya sa mga disciples na dala-dala pa rin, nasa katawan pa rin niya ang marka ng kanyang pagdurusa. You know why? Because the scars were not a sign of defeat. They were the evidence of victory. The scars confirm the Savior. Sabi diyan, kinagabihan ng araw ng linggo. Linggo di ba? Nabuhay ang Panginoong Hesus ng madaling araw. Nung gabi, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakasara ang mga pinto ng bahay ng kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila, sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Nang makita nila ang Panginoon, tuwang-tuwa ang mga alagad. Can you imagine if Jesus, kung ginamit ni Lord ay when He resurrected, ay wala na yung marka ng kanyang mga sugat. Makikilala kaya siya ng mga alagad? His face cannot, maaaring hindi siya ma-recognize because of the resurrected body. Nung nagpakita, ang unang pagpapakita ng Panginoon sa kanila, absent si Tomas. Tingnan mo yung katabi mo. Kaya huwag kang absent sa gawain. Diba? Wala si Tomas na tinatawag na kambal. Wala siya roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. At dahil absent siya, hindi siya naniniwala. The scars are the evidence He revealed Himself through His wounds. Noong nag-resurrect ang Panginoong Jesus, pagkakita pa lang sa Kanya ng mga disciples, ang una niyang pinakita ay mga sugat. Wala siyang ibang ginawa o sinabi, hindi siya nagpaliwanag, sabi niya lang, Shalom. Sumainyo ang kapayapaan. And then, He showed His scars. The disciples may not recognize His face because of the resurrected body, but His scars will tell it all. Yun ang nag-confirm na itong kaharap nila, si Jesus na tumagos sa pinto. Di ba sabi sarado, biglang nasa loob na siya. Tumagos, resurrected body na No? The disciples may not recognize His face, but His scars will tell it all. Yun na naging patunay na siya nga ang tagapagligtas. The evidence are there. Hindi ko na lang alam kung bakit hindi pa maniniwala ang tao. Hello? Tignan mo yung katabi mo, naniniwala ka ba ng buong buo? Backstory. In Luke 24:37, natigilan sila at natakot sapagkat ang akala nila ay multo ang kaharap nila. Hindi nila agad nakilala kung sa mukha lang magpabase ang mga disciple, hindi nila nakilala kasi kung hindi, bakit sila matatakot? Diba? Bakit sila matatakot? Kaya sabi, natigilan sila at natakot sapagkat akala nila multo. Kaya't sinabi ni Jesus, bakit kayo natitigilan? Bakit kayo nag-aalinlangan? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at mga paa. Ako nga ito. Hawakan niyo ako at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. Habang sinasabi niya ito, ipinapakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at paa. The scars were not weakness of His resurrection, they were proof. The same Jesus who was wounded is the same Jesus who has risen. The scars are the language of love. Kaya pinanatili ang mga sugat na iyon, the scarred Savior, because the scars are the language of His love. Every wound on Jesus speaks volume to us. Simply He's saying He chose the cross for us. He endured the suffering, the pain, the mockery, His bruised body, every teardrop and drop of blood was all for love. In Isaiah 53:5, kanina binasa natin to, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap.
Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y pinagaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Ang mga sugat na yon ay ang testamento na nagsasabing ganyan kanya kamahal. Sabi ng Isaiah, He was acquainted in pain, a man of sorrow. Even in glory, Jesus carries visible proof of an invisible love. Hindi lang niya sinabing, mahal kita anak, kung hindi dala-dala mismo, parte ng kanyang katawan at ng kanyang katauhan ang pruweba ng isang pag-ibig na kailanman na hindi natin kayang pantayan. Sabi ng Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Namatay siya, hindi dahil karapat-dapat tayo. Nasaktan siya at nahirapan, hindi dahil deserve tayong tubusin. Ginawa niya ito sa mga panahong we are so unworthy and undeserving. Ginawa niya ito not when we were worthy, but when we are at our worst, God gave His best. Palakpakan naman natin si Lord dyan. The scars silence doubts. Yan. Yung pala yung intensyon ng ating Panginoon. Sapagkat yung mga marka ng sugat ng Panginoon, yun na nagpawala sa alinlangan ng mga disipulo, lalong-lalo na ni Tomas, na tinatawag na Doubting Thomas. What I love about Jesus, hindi siya nagalit nung sabihin ni Tomas, hindi ako naniniwala. Kailangan ko munang may pasok ang aking daliri sa mga butas na kanyang sugat o kanyang pinagpakuan. What I love about Jesus is, He showed Himself na hindi nagagalit kay Tomas, na parang hindi pa ba sabat at 3 taong kasama ko kayo. Nakita mo lahat ng aking ginawa at hanggang ngayon na hindi ka pa rin naniniwala. Hanggang ngayon ay nag-alinlangan ka pa rin. But instead, Jesus showed Himself to everyone, lalong-lalo na kay Thomas, at inalok niya pa, ang sabi niya, eto ang aking mga kamay, ipasok mo ang iyong daliri sa aking pinagpakuan, maging sa aking tagiliran. Because of His scars, doubts, lumayas ang lahat ng pag-aalinlangan. Nawala ang lahat ng pag-aalinlangan ng mga disipulo. The moment Thomas touched the wounds, doubt lost its voice. In verse 28, pinasok nga ni Tomas ang kanyang daliri. At ano ang naging revelation kay Thomas? Hindi lang ito yung parang experience. This is a revelation to Thomas. Ang sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Mula noon, naging all out si Thomas sa ating Panginoong Jesus. When faith is shaking, God brings us back to the cross. Now, ano pa ang revelation ng scars na yon? Because from His scars to their power. Ang mga sugat na yon ay hindi lamang patunay ng siya ay nasaktan, siya ay nahirapan. Hindi lamang yung patunay na siya yung tagapagligtas, nagdulot din ito ng kapangyarihan para sa ating mga mananampalataya. From His scars to their power, every wound carries a benefit, and every scar releases power for all of us. Why? Every wound speaks for our salvation, healing, and redemption. Alam niyo po, kahit sa science, ang scar, a scar is a proof of healing. Ang peklat ay patunay na ikaw ay gumaling na. Sila ay marka na yes, may pinagdaanan ka, but you overcame. Ang katawan daw, kapag nasugatan, meron tayong the body rebuilds. Pagka nasugatan tayo, merong healing effect na yung peklat, pansinin nyo lahat naman, sino rito yung walang peklat? Ako maraming peklat. Kaya nung ako ay bata-bata, hindi ako makapag-short.
paglalabas dahil po ang dami kong peklat. Pero alam niyo yung peklat daw, yung ginagawa nun, yung skin type, yung balat ng pinagsugatan, nagiging mas thick, mas malakas pala, yung balat na nasugatan. Yes, a scar tissue is stronger but different. Kapag ikaw ay may peklat, it remembers the trauma, but it no longer carries the damage. Diba? Pag nakakita ka ng peklat, may marka ka na may peklat ka. Dahil magaling ka na, hindi ka na nasasaktan nung peklat o nung sugat na pinagdaanan mo. A scar is a healed pain that still has a story. No longer a wound, but evidence that healing already happened. Just like our bodies, Jesus didn't erase his wounds. He revealed them as proof of victory. Sino rito yung may mga sugat na pinagdaanan sa buhay? Punta tayo ngayon sa ating mga sugat. Kanina yung mga sugat, mga peklat na natamo ng ating Panginoong Jesus. Healing from trauma is not about resolution, but about telling a truer story of your life. One that includes both the beauty and the brokenness, sabi ni Dan Allender. Ang paggaling daw mula sa masakit o masalimuot na pinagdaanan, the trauma, ay hindi patungkol lagi sa paggawa ng solusyon. Kung hindi tungkol ito sa pagsasabi ng totoong istorya ng buhay kasama ang kagandahan at pagkabasag na ating pinagdaanan. There's beauty in brokenness. A transformation that does not deny the wound, but rebuilds life in the aftermath of trauma. Alam niyo ang magandang bagay? Because of the scarred Savior, it simply means na anuman ang sugat na ating pinagdaanan o pagdadaanan, ang lahat ng iyon ay may kagalingan. Hindi lang ito, hinihilang yung pinagdaanan ng sugat, kundi nagdudulot ito ng pagbabago sa ating buhay. We don't deny the story, what really happened before, but we tell a truer story of our life. And it rebuilds us. Yung mas lalo tayong pinapatibay nito in the aftermath of trauma. Pagkatapos ng pinagdaanan mo, you became a better version, a better person. Amen? Amen? Sino rito yung mga marami ng sugat? Hindi ba kahit sa mga sundalo, ang mga pinakamarami raw na sugat, yun daw yung mga general. Dahil sila ang patunay na marami silang gerang pinagdaanan, pero nalampasan nila. Pag-usapan natin ang mga sugat na tinamo ng ating Panginoong Jesus at ano ang kapangyarihan nito sa atin ngayon. Una, the pierced hands. Ang mga kamay na ipinako. Ang mga sugat na kanyang tinamo dahil sa kanyang pagkakapako ay nagdulot ng kapangyarihan sa atin na tayo ay mapalaya mula sa ating mga kasalanan at sa kahatulan. Kaya sabi ni Jesus in John 20 verse 27, see my hands. Tignan mo. Parang it's a way of telling na you are now free from guilt and condemnation. His hands were nailed for the sins we committed. Dahil sa mga sugat na tinamo niya sa kanyang mga kamay, dahil sa kanyang pagkapako, para sa atin, ito'y nangangahulugan na malaya na tayo mula sa kapangyarihan ng kasalanan at sa kahatulan. Romans 8:1, kaya nga hindi nahatulang maparusahan ng mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. The hands that were pierced now release you from every accusation. Ang mga sugat na natamo ng kanyang mga paa ay nagdulot ng kapangyarihan sa atin mula sa pagkaalipin. Yes, yung nailed pierced toes ng Panginoong Jesus, it represents victory over oppression. Dahil bago ang Panginoong Jesus, tayo ay alipin ng kadiliman, alipin tayo ng kasalanan, alipin tayo ng kahirapan, alipin tayo ng lahat ng pangit dito sa buhay. Pero dahil sa sugat na tinamo niya sa kanyang mga paa, it means victory over oppression and bondage. His feet were nailed. He was bound
Para saan? Para tayo ay mapalaya mula sa lahat ng uri ng pagkaalipin at lahat ng pagpapahirap na dulot nito. For us, it is freedom from oppression, victory over cycles and bondage, authority to walk in freedom. In Luke 10:19, sabi ng Panginoon, binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan. Take note, tapakan. Do you see the relation? Did you see the relationship? The relationship of that, kung bakit pati pa niya kailangan. You know, everything happened sa buhay ng Panginoong Yesus. It carries power for the believers. Hello? Kaya nga nung Sunday, we preach about, kailangan ma-personalize natin yung lahat ng nangyari sa cross. Kasi kapag naintindihan mo, niyakap mo, pinanampalatayanan mo, lahat ng ginawa ng Panginoong Yesus sa cross, hindi ka lalayo sa ating Panginoon kahit dumaan ka pa sa iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay na ito. Amen? Amen? The cross will, ibabalik tayo ng cross na yon sa ating Panginoong Jesus. Take note, di ba? Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas at mga alakdan at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. Because His feet were nailed, your steps are now ordered in victory. Punta naman tayo sa bawat latay na kanyang tinamo. Yung siya ay hinagupit, kakaiba ang ginamit na panghagupit sa ating Panginoong Yesus. Ito ay merong metal sa dulo at mayroong kawit. Kaya sa tuwing ito ay dadapo sa katawan ng Panginoong Yesus, pag kinuha iyon ng Roman soldier, kasama ang mga laman. Alam niyo ba na nabuksan ang buong katawan ng Panginoon na buto niya, pati mga buto niya ay nakalabas. Ganon katindi ang mga latay, sugat na tinamo ng ating Panginoong Yesus. Para lang ba yun sa wala? Ha? Yung dakilang sakripisyo na yun ay para lang ba sa wala? Of course not. He endured the pain. He endured the stripes, the whipping, the scourging ng malulupit na Romanong sundalo para lahat ng klase ng sakit at karamdaman ay magdulot ng kagalingan. By His stripes, we are healed. And you know what? Based on the study, hindi lang 39 lashes yun. The 39 lashes came from Deuteronomy 23 verse 5 na kasama sa batas ng mga Hudyo ang para magbigay ng extent of mercy doon sa taong pinarusahan ng scourging, ng whipping ay 40 minus 1. Doon ang galing yung 39 lashes. But in the book of Gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, wala kayong makikita na 39 lashes nga ang tinanggap ng ating Panginoong Jesus. You know why? You know why? Ang nagparusa sa kanya ay Romano sundalo, hindi mga Hudyo. At base sa pag-aaral, mas malupit ang mga Romanong sundalo at hindi sila sakop ng batas ng mga Hudyo. That's why it is possible na hindi lang 39 lashes ang tinamo ng ating Panginoong Jesus, but it carries a very, very significant truth that by His stripes, lahat ng uri na sakit, karamdaman, mental, emosyonal, pisikal, pinansyal, espiritual, ay magkakaroon o nagkaroon ng kagalingan. Amen po ba? Whatever the number, kahit ilang ano ba yun? Hindi na mahalaga kung gaano karami ang hagupit na tinanggap ng Panginoong Yesus. Dahil sa ating mga mananampalataya, it carries the power. It carries the power of healing sa lahat ng klase ng sakit at karamdaman. In 1 Peter 2:24, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan. Katulad ng binasa ko kanina, every stripe in His body declares healing over your body. Say amen. Just by, alam mo yun, kahit ngayon, simply listening to this preaching, and you are nagtitiwala ka, naniniwala ka sa salita ng ating Panginoon, right now, God is healing you. Because ang sabi niya, I sent my word and healed their diseases. That's why it is in preaching. The word of God has the capacity, the power to heal. Simply by listening to it and simply by trusting and believing the word. So kung may sakit kayong kapatid,
Sakit mental ba yan? Sakit ba yan sa puso? Sakit ba ng kaluluwa yan? Sakit ba ng katawan yan? Simply by having faith dito sa ating Panginoong Jesus, you will be healed. Let's talk about, yung corona, tinik na ipinatong sa Panginoon. Ang mga sugat na tinamo na kanyang ulo. You know what it represents? What is the power there? Tiniis ng Panginoong Jesus ang mga sugat. Imagine mo, mga tinik, dawag. Ginawa nilang mga corona para alipustain ang ating Panginoong Jesus, para hamakin ng Panginoong Jesus dahil nga ang claim niya siya ay ang hari ng mga Hudyo. So binigyan siya ng mga Romanong sundalo ng koronang tinik. And take note, hindi yun nag-fit sa ulo ng Panginoong Jesus, kaya diniin pa nila yon para kumapit sa ulo ng ating Panginoon. He endured that pain. For what? For nothing? No. He endured the pain of that thorns para bigyan tayo ng kalayaan mula sa lahat ng uri ng sumpa. Bakit? Sinumpa ba ako? Yes, sinumpa tayo dahil sa kasalanan. Marami nga dito, minsan kahit Christian na, hindi alam na under curse. Alam yung curse na tinutukoy. May mga generational curse na tinutukoy. Hindi lang yung consequence ng kasalanan. Pinag-usapan natin ito nung Sunday. In 3:18 Genesis, mga damo at tinik, ang iyong aanihin. Remember, ito yung sumpa kay Adan. Damo at tinik ang iyong aanihin. Halaman sa gubat ang iyong kakainin. Kahirapan. Coincident lang ba? Naggawa rin sa tinik ang korona ng Panginoon. Hello? The scars will tell it all. Lahat ng yon ay may kaakibat na kapangyarihan at pagpapala para sa kanyang mga tinubos. Thorns were the symbol of the curse, and the crown placed upon Jesus' head became the sign of our deliverance, for when His blood shed, He redeemed us from every curse. Freedom from generational curses, freedom from toil, lack, and oppression, o freedom from poverty. Galatians 3:13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan ng siya'y sinumpa para sa atin. Sapagkat nasa sulat, isinumpa ang bawat ibinitid sa punong kahoy. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang pinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hentil sa pamamagitan ni Kristo. Sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya ay matatanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. He wore the crown of curse so we can walk in blessing. Palakpakan naman natin si Lord God. Last but not the least, the spear, ang sugat na tinamo niya sa kanyang tagiliran. Alam niyo po, nung tinusok yon ng sibat, sumabog ang puso ng ating Panginoong Jesus. Nawasak ang puso ng ating Panginoong Jesus. Kaya dugo at tubig ang tumilamsik nung siya ay sinibat sa tagiliran. In John 19:34, sabi diyan, subalit sinaksak ng isang kawal ang tagiliran ni Jesus sa pamamagitan ng sibat at agad dumaloy ang dugo at tubig. Hindi ba dapat dugo ang lalabas? Hindi. Kasama ang tubig. You know why? Kasi sumabog, literally, ang organ ng puso ng ating Panginoon. See, His heart was pierced so that He can give us healing. The emotional healing. Healing from what? Healing from rejection. Healing from grief and trauma. So that our hearts will be restored. Para anumang pagkawasak na dadaanan natin sa buhay ay kayang buuin dahil sa mga sugat na tinamo ng ating Panginoong Jesus. Ang mga pusong wasak ay Kanya ring lulunasan, ang natamo nilang sugat ay bibigyang kagalingan. His heart was opened so our hearts can be healed. Yes, the cross means canceled curses and death. Wala na tayo sa ilalim ng sumpa. Wala na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. For us, it is sin canceled, death erased, and chains broken. The cross is not where we lost. It's where everything against you was canceled.
At ang pinangbayad ng Panginoon ay ang kanyang banal na dugo. Sinelyuhan niya ang lahat ng katubusang iyan, mula sa kanyang sugat sa ulo hanggang sa paa na nagdulot ng kapangyarihan at kalayaan at kaligtasan para sa lahat ng mananampalataya sa Panginoon. At ang dugo ng ating Panginoon ang nagselyo. Yun ang nagsasabing, you are paid. It is paid. In 1 Peter 1:18, sabi niya, alam ninyo kung ano pinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay ng inyong minana sa inyong mga magulang. Ang ipinantubos sa inyo ay hindi mga bagay na nasisira o nauubos tulad ng ginto o pilak, kundi ano? Sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Every drop of blood was intentional for all of us. Tanungin mo yung katabi mo, naiintindihan mo ba? Nakikita mo ba kung gaano ka kamahal ng Panginoon? Nare-realize mo ba ang kapangyarihan at benepisyo ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay? For to us, it means we are purchased, we are redeemed, and we belong to God. Hebrews 9:22, without the shedding of the blood, there is no forgiveness. Mga kapatid, His blood is heaven's currency that paid for our freedom. Sabi mo sa katabi mo, I am free. Malaya ka na. Malaya ka. Hindi ka alipin ng kasalanan, hindi ka alipin ng sakit, hindi ka alipin ng kahirapan. Ikaw ay pinalaya ng Panginoon. Hello? Hello? And to us, para sa ating mga mananampalataya, our scars. Sino rito yung mga sugatan? Sugatan ng puso, sugatan ng bulsa. As human, we hide our failures, di ba? Tinatago natin yung mga pain natin, yung mga pagkabasag natin, kinakahiya natin yun. No? But with Jesus, alam nyo, si Jesus, He shows His scars eh. Hindi niya kinahiya yun. Kasi yun yung language of love and that's the proof. Yun ang evidence, yun ang resibo na tayo ay mahal niya at bayad na ang lahat ng ating pagkakautang. Para sa mga kapatid ko na may pinagdadaanan ngayon, yan. Tingnan mo yung katabi mo. Sugatan ka ba ngayon? Alam niyo kay Lord, He doesn't waste our pain. He redeems it. Alam niyo kanina, hindi ko mapigilang umiyak talaga dahil kung maririnig nyo lang ang personal testimony ko ng buo, kasi minsan part-part lang yung na-share ko sa preaching because of lack of time. Alam nyo po, ako na ang pwede ko pong sabihin ako na ang pinakasugatan sa loob ng kwarto na ito. Dati, ang tingin ko, lahat ng sugat, lahat ng kapalpakan, kamalian na ginawa ko sa nakaraan ay mga bagay na magdi-disqualify sa akin sa pagmamahal ng ating Panginoon. But you know what? I was mistaken. Our mistakes, our wounds, doesn't disqualify us from the call. Actually, God redeems it. Remember, Isaiah 61:3, that there is beauty for ashes. Just like the scars of Jesus, they were not erased, but they were redeemed. Your ashes are not the end of your story. They are beginning of God's beauty in your life. Hindi niya inalis ang mga peklat o marka ng kanyang pagdurusa, pero binigyan niya ito ng purpose, ng layunin, para ito ang magsilbing kapangyarihan ng mga mananampalataya sa Kanya. Yes, the resurrection did not erase the scars, but it gave them meaning, power, and a voice. Ang bawat sugat ng Panginoon is sending a strong message to all of us that we are saved, that we are forgiven, that we are healed, and that we are delivered in Jesus' name. Mga kapatid, magtatapos ako sa kwento. Kwento to ng tatay ko, nagagamitin ko lang. Hihiramin ko po. May isang mag-ina na ang nanay niya, ang batang ito ay laging binubuli sa kanyang eskwelahan o sa kanyang mga kapitbahay dahil pangit ang nanay niya.
Natawa kayo. Meron pang ganun dito, binubuli dahil pangit daw yung nanay niya. May narinig ako nung nakaraan, binubuli daw siya sa school kasi mataba ang nanay niya. Eto, sabi niya, binubuli yung bata dahil pangit yung nanay niya. So, laging umuwi yung bata, kapag kami naman, pinipintasan yung nanay niya, pangit ng nanay mo, pangit ng nanay mo. Lagi siyang umuuwing, umiiyak. Tapos sinasabi niya, bakit kasi pangit ka, mama? Lumaki yung bata na lagi siyang nabubuli. Pero syempre, pag malaki ka na, pag mga bagets-bagets ka na, iba na yung bully, di ba? Talagang napapahiya ka na dun naano ka na. So, nung nagkaisip na siya ay lumaki, isang araw, umuwi siyang iyak ng iyak dahil nga pinipintasan yung kanyang nanay ng kanyang mga kaklase. And so, lumapit ang nanay at sabi niya, bakit ka umiiyak? Kasi mama, lagi na lang nilang sinasabi na pangit ang nanay ko. Bakit ba kasi pangit ka, mama? At nagkwento ang kanyang nanay. Sabi niya, alam mo ba anak, kung bakit tabingi ang aking mukha, kung bakit kalahating mukha ko ay hindi maipinta, sapagkat nung ikaw ay sanggol, nasunog ang ating bahay. Naiwan kita sa loob. Sa sandaling nakita ko nagliliyab ang bahay, kahit malaki na ang apoy, sinuong ko ang malakas na apoy at iniligtas ko ang sanggol. At ang ebidensya ng pangyayaring iyon ay ang pangit na mukhang ito. Ang teklat na ito. Umiyak ang bata. Humagulgol ang bata. At ang sabi niya, Nay, patawarin mo ako. Mula ngayon, ipagmamalaki ko sa lahat na ako ang may pinakamagandang nanay sa lahat. Dahil ang mga sugat na natamo mo ay tanda ng wagas na pagmamahal mo sa isang bata katulad ko. Kapatid, hindi lang peklat ang tinamo ni Kristo para sa iyo. Buhay niya ang nabayubay sa krus ng Kalbaryo at ang bawat sugat na kanyang tinamo. Ipinako siya, dumigis sa kanyang dugo, namatay siya alang-alang sa ating lahat. For what? Para bigyan tayong lahat ng isang buhay na walang hanggan at buhay na ganap at kasiyasiya. Balik po tayo dun sa kwento. In verse 28, when Thomas saw Jesus' scars, his doubt vanished. At nasabi niya, "You are my Lord and my God." Take note of the phrase na sinabi ni Thomas. Hindi niya sinabing, "You are Lord and you are God." He said, "You are my God and my Lord." Naging personal si Jesus sa kanyang buhay. This teaches us that true faith is personal and surrendered. Not just simply believing in Jesus' existence, but ownership of Him in our hearts, who died and resurrected for all of us. Like Thomas, we must come face to face with the reality of Jesus. Let the scarred Savior speak to your wounds today and say, "Jesus, you are my Lord and my God."